Ayan, ang ganda. Hindi masyadong maaninag yung singsing niya. Binabara ko yung mga kalapati ko. Welcome back mga kalapatids. Update muna tayo dito sa mga breeder ko dito sa colony. Meron na nga akong mga inawat na mga breeder katulad dito. Yung ibon ni Master Pogi. Tsaka itong number 10. Ito ang hen sa number 10 ay bala kong ipares dito. Kaya ito siya mga kalapatids. Nilagay ko muna siya dito sa number 3 para parisan nung kak dito. Sila nga yung bala kong pagparisin. Bali, ito nga yung nagagawa nung aking breeding cage dito sa colony. Yan. Na-adjust yung pinto. Yan. Tapos nauurong dito. Op. Kaya nga kinulong ko muna yung hen doon mga kalapatids kasi nga may sinusubuan pa yung kak dito o yung barako. Pero nilagay ko na sila dito. Ito nga yung dalawang red bar. Para masubuan pa rin siya nung tatay nila. At the same time nililigawan ng tatay nila to. Yan, para nga magkaparis sila. Di ko nga pwedeng ilipat kagad dito yung kak o pagsamahin sila kagad mga kalapatids. Kasi nga aawayin nung kak. Kaya merong harang. Nilagay ko muna sa gitna yung pinto. Para dito lang yung kak. Dito lang siya, babara ko ng babara ko. Hindi niya kagad mapupuntahan yung hen para awayin. Kasi nga ganyan ang ugali ng mga kalapati. Pagka may nilagay kang bagong pares, automatic yan. Aawayin yan. Lalo na kung meron pang inakay. Kaya dyan lang muna yung nilagay kong hen. Hanggang sa masanay na yung kak. Magkakaparisan na nga yan. Bale, ito nga yung mangyayari dyan mga kalapatids. Masusubuan pa rin nung kak o nung tatay nila tong dalawang anak niya na red bar. At the same time, nagliligawan na sila nung hen na bago. Tapos nilagyan ko rin syempre yan ng inumin at patuka para nga makakain yung hen. Ganon din tong mga inakay, makakatuka at makakainom din sila dyan mga kalapatids. Bale, ganyan nga yung paraan ng pagpapares ko ng panibagong hen. O pag-i-introduce ng bagong hen sa dati ko ng pares na kak. Halos papatapos na nga ako ng breeding dito sa colony. Mga pahabol na nga lang itong mga inakay na nakikita nyo mga kalapatids. Ito na yung mga pinakabata kong nasingsingan na panlaban ko sa young bird. Tapos ito pa yung iba. Ito malapit na nga itong ilipat sa young bird dog. Tapos ito nga yung nakikita nyo marami ng mga nakaraang video ko mga kalapatids. Yung ibinaba ko sa flooring dun sa kabila sa colony. Ito na sila, nilipat ko na dito sa young bird loop. Yan, inuumpisahan ko naman turuan to sa landing board. Panibagong kaba ulit. Yan, para dito sa panibagong tuturuan. Hinihintay ko nga lang magpasukan lahat yung first batch mga kalapatids. Tsaka ko ilalagay sa landing board to. Tapos meron nga silang napababa. Ayan puti. May dagit yung mga kalapati ko, mga kalapatids. Ayan kakaiba. Hindi ko alam kung anong tawag sa kulay nito mga kalapatids. Tingnan natin sa taas. Ayun nga. Ang pinakabar niya mga kalapatids, kulay brown. Ayun lang yung kulay niya mga kalapatids, yung pinakabar niya dun sa may pakpak. Ayan ang ganda. Sabay nga to nung mga ibon ko. Ayan, bumabara ko Binara ko yung red check. Kasama nga to nung ibon ko pag uwi. Ayan, ang ganda. Kasama nga to nung ibon ko galing sa ranging mga kalapatids. Mukhang malayo yung pinanggalingan nito. Yung masyadong maaninag yung singsing niya. PHA 2024. Medyo may edad na tong ibon na to, 1 taon na. Ayun, kita naman may na. Malaki na yung ilong. Kumpara doon sa mga ilong ng mga ibon ko o ng mga young bird ko. Hindi ko masyadong malapitan kasi nga magliliparan tong mga ibon ko. Di pa sila masyadong sanay. Pero unti-unti na nagpapasukan yung mga ibon ko.
Siyempre hindi natin uulihin yan mga kalapatids. Kaya lang hindi ako makapunta sa landing board para bugawin. Kasi nga magliliparan din itong mga kalapati ko. Ayoko matakot sa akin itong mga ibon ko. Binabara ko yung mga kalapati ko. Kanina nga mga kalapatids, ano yan, nung kasalukuyang lumilipad. May kasama pa isa, ganyan din kulay. Puti rin. Siya lang yung bumaba. Yung kasama niya umalis na. Ito talagang pumunta dito sa landing board. Di siya mailap. Yan, para tungtungan niya yung landing board ko. Nandito pa rin, ayaw pa rin umalis. Binabara ko yung mga young bird ko. Siguro naghahanap ng asawa. Namamares. Kaya lang, bata pa itong mga ibon ko. Pwede, yung mga may 3 akong old bird dyan. Bali, naglagay nga ako ng grits dyan mga kalapatid sa landing board para pag uwi nga nila hindi sila gumala doon sa kabilang bubong. Dito lang sila sa landing board. Dito lang sila mag-stay kasi nga yung masanay sila ng pag-alagala doon sa kabilang bubong. Naglalagay ako ng grits. Pero ngayon lang yan mga kalapatids. Pagka kompleto na yan tapos napaparonda ko na sila lahat. Hindi na ako maglalagay ng grits dyan syempre. Baga yung grits para lang mag-stay sila dito sa landing board ko. Di sila kung saan pumupuntang bubong. Ngayon pa rin yung dagit. Ayaw pa rin umalis mga kalapatids. Nakikito ka ng grits. Yan, hintay ko nga magpasukan tong mga young bird ko kasi nga yung second batch, yun naman yung papalabasin ko. Lalapit pa dito. Ayos. Lumapit pa talaga dito. Hindi natatakot sa akin mamutong ibon na to. Sanay sa tao. Ayaw lumipad. Bukan natin istikin tong mga ibon ko. Bukan natin bugawin to. Kala lilipad yung mga ibon ko dito pag binugaw ko to. Baka yung ibon ko naman ang isama. Ayaw lumipad kahit may stick na. Papapasukin ko muna yung mga ibon ko. Kung mapapapasok ko pa to. May mailap dito. Ito blue bar na to, yan. Dito ako pumunta sa kabila. Yan, dyan. Papasukin ko na yung mga ibon ko. Hindi ka pwede dito. Pasok. Naglipara, lipad na yung dati. Bigat, baka isama mga ibon ko. Mga kalapatids, meron akong bisita from Tondo, si Michael Descallar. Ay, idol. Shoutout ko si paring Jason ng Florida Blanca. Ito. Ay, kasama ko anak ko. Shoutout mo. Si Jacob. Sean Jacob. Kasama ko ngayon. Kasama ka. Kakamuha ng ibon. Idol, thank you. Yun, maraming salamat, Sir Michael. Ng Tondo. Tondo, sir.